Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ang parish priest ng Holy Cross Parish, Makati City at regular host ng programang Healing Touch sa Veritas sa Radio Veritas 846. Narito po ang ating speaker sa topic na Anointing of the Sick para sa buwan ng Hulyo. Please welcome Father Benjamin Hugueta Jr. Sa mapagpalang hapon sa inyo mga kapatid, nagbabalik po si Father Benji para ipagpatuloy po ang ating topic para sa buwan ng Hulyo, ang Anointing of the Sick o ang sakramento ng pagpapahid ng banal na langis at pagkalinga sa may sakit. Nung last week po, ang una natin pinag-usapan ay mga kaisipan tungkol sa sakramento na ito. No? Maganda po mag-review tayo ng maikling-maikli lang para maalala niyo po yung mga pinag-usapan natin. Una, pinag-usapan natin ang karamdaman, ang pinalilitaw ng malubhang karamdaman ng ating kahinaan at radikal na hangganan. No? Huwag kayo magalit, mamamatay talaga tayo. Nagiging tukso ito sa ating pananampalataya, no? Bakit tayo nagkakasakit? Minsan nawawala ng pananampalataya ang isang tao dahil sa kalagayan niya na iyan. Okay? Pinag-usapan din natin yung karamdaman at kasalanan. No? Inuugnay ang karamdaman sa personal na kasalanan. Bagamat sinasabi po natin na ang karamdaman ay hindi nakaugnay ng tuwiran sa pagkakasala, yung karamdaman at kasalanan ay magkaugnay sila sa pangkalahatang paraan. So, ibig sabihin, mas tanda ito ng mas malalim at malawak na espiritual na kasamaan sa mundo. Yun. Tapos po, pinag-usapan din natin yung Kristiyanong pananaw sa karamdaman. No? Medyo maganda yung napag-usapan natin dito. No? Na bahagi at plano ng Diyos ang na tayo po ay dapat na makibaka o lumaban o manindigan, pwede natin sabihin gano'n, laban sa lahat ng karamdaman. No? Tapos tayo po ay humanap po ng biyaya ng kalusugan sa ating Panginoon. Okay? Kasi siyempre kailangan sa ating buhay na malusog, makita natin ang ating lugar sa lipunan, sa simbahan, pero kahit sa atin din pong pagkakasakit, makita pa din natin ang ating papel, no? Our role in the church, no? Kasama pa rin po tayo sa simbahan. Okay? At sinabi natin na may mga malubhang karamdaman na nangangailangan ng natatanging tulong ng grasya ng Diyos, no? Siyempre, we also rely on science, on medicine, no? Pero hindi naman lahat ng yan makukuha natin sa gamot lamang, no? Alam natin ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpagaling ang Diyos ng ating karamdaman. Hindi lang ng katawan, siyempre, hindi lang natin tinutukoy ang katawan, kundi ang ating kaluluwa. Pinag-usapan din natin na si Kristo ay manggagamot. No? Yan na po isang tawag kay Jesus, no? As Jesus as a healer, no? Alam natin sa kanyang buhay, marami siyang mga ginamot, mga pinagaling, no? Binigyan niya ng paningin ng mga bulag, mga lumpo, nakalakad, no? At kasama din po doon may mga patay na muli niyang binuhay, no? So, yung pagdating ni Jesus ay tanda ng pagdating din ng Diyos sa sanlibutan. Mamaya mababanggit uli natin 'yan, no? Kapag pinag-usapan natin yung mga iba pang mga magagandang bagay tungkol dito sa anointing of the sick. So dumating si Jesus para bigyan tayo ng ng mas buong paggaling, no? Hindi lamang sa katawan kundi sa kaluluwa, no? Siyempre kailangan may pananampalataya tayo kay Kristo, no? Pero wag niyo pong ipagkakamali iyon na hindi tayo mapapagaling ni Jesus kung wala tayong pananampalataya. But
maganda tugon yun ng tugon natin ng pananampalataya kay Kristo sa mga pagkakataon na nililingap niya tayo, no, sa ating pagkakasakit. No? Hindi naman pwedeng may sakit ka, galit ka pa din sa mundo. No? Yan, hindi, may ganun po, pero wag maging ganun po ang, sabihin nating kinahahantungan ng isang may sakit. No? Yung pag nagkakasakit na ay mahirap nang maging masaya, galit lagi, yung ganyan. Hindi po. Dapat sa pagkakasakit natin, magkaroon pa tayo ng mas malalim na pananampalataya kay Kristo. Okay? At syempre, pinag-usapan din natin, no, na ang gawain ni Kristo ay gawain din ng simbahan, ang mapagpagaling na simbahan. So, ipinagkaloob ni Jesus ang gawain to sa kanyang mga alagad. Mamaya po makikita natin to sa susunod nating mga pag-uusapan. So, sa mga salita, gawa, itinatag ni Jesus ang sakramento. Ito ay gawa ni Kristo, no? Hindi ito mahika or magic, no? It is really the power of God. Okay. So, yan, medyo nabalikan natin ng konti yung mga napag-usapan natin. So, let's go to a little of the history of the sacrament para siguro mas ma-appreciate natin, no? Okay. Bago una po sa lahat, ano ba ang paggamit ng langis sa Biblia? No? Yung paggamit po ng langis, mas matanda pa po yan sa simbahan. No? Ginagamit na po ang langis noon pa man sa lumang tipan at hanggang sa bagong tipan bilang maraming gamit, no, ang langis noon, no. Then in the Middle East, very abundant, no, ang olive oil. Yan po yung isa sa pangunahing ginagamit nila. Ginagamit po ito ng bilang pag-anoint sa mga pari, mga hinihirang na hari. Maalala ninyo si Haring David, no? He was anointed by Samuel, the prophet Samuel, no? Bakit po ina-anoint ng langis? Kasi ang langis po ay simbolo po yan, no, ng presensya ng Diyos at ng banal na espiritu. Okay, kaya kapag binubuhusan ng langis, ibinubuhos ang kapangyarihan ng Diyos para sa taong tinatawag halimbawa sa pagiging hari, yan, o sa mga hinihirang na pari, yan. Ito po ay ginagamit din sa mga pagpapabanal, no, or pagbabasbas ng mga banal na lugar, no, mga sacred places or spaces, no, ginagamit din yung langis. Pero isa pong gamit ng langis ay yung pagpapagaling, no. So ginagamit nila yan parang aspirin yan noon nung panahon na yan, no. Nung unang panahon in the Old Testament, no, parang the first remedy they have for sickness is to anoint the person with oil. Yung sugat, nilalagyan ng langis. Yan. Okay? At pinapahid din yung langis sa katawan para magbigay po ng kaginhawaan. Sapagkat ang paglalagay ng langis ay nagbibigay din ng kaginhawaan sa may sakit. No? So, maraming gamit ang langis noon, pero isa po ay ang pagpapagaling sa may sakit. No? So, pag ginagamit po ang langis, sinasabayan ng paghawak sa tao, no? So may soothing effect siya, no? So mas nagpapasarap sa pakiramdam ng tao. Pero maganda maintindihan natin na sa mga Hudyo po, ito yung mahalagang kaisipan sa mga Hudyo, no? God is the healer. So pagka ginagamit ang langis bilang pagpapagaling, no? Hindi ito purely secular medicine, no? Ibig sabihin, pag nagpapagaling, hindi yung langis mismo lang. That is secondary. Para sa kanila, ang nagpapagaling palagi ay ang Diyos. The healer is God. Yahweh is the healer. No? So kapag may sakit at binuhusan ng langis o pinunasan ng langis, at ang tao ay nakarecover na, no? They believe, no? Because of the action of God. Pinapagaling ng Diyos ang taong ito. At gamit lamang ang gamot, halimbawa ang langis, para ipaganap ang pagpapagaling na ito ng Diyos, no?
So yung mga doktor, secondary lang sila, no? They are not the healer. Even what they use in healing, no? Secondary lahat yan. But the first is always Yahweh, God, who is the one who healed the person. Kaya pagka nagkakasakit at ginagamot gamit ang, siyempre, gamot at langis, no? Ang kanilang inaasahan na magpapagaling ay ang Diyos. Okay? Hindi lang yung langis na yon o kaya yung mga doktor. Okay? So, makikita ninyo, no, siguro, ano lang tayo, may segue lang tayo, no. Pag si Jesus, nung nakikita nilang nagpapagaling siya, no, in the New Testament, no, maraming accounts of Jesus healing the people. Yung mga tao, nanggigilala sila, namamangha sila, no. Bakit po? Kasi sa kaisipan nila, alam nila, Diyos ang nagpapagaling, and now, there is someone who is healing or curing the people. Kaya anong iniisip nila? The presence of God is really in Jesus. Yun, no? Nagkakaroon na sila ng pagkaunawa kay Kristo, no? Maaring hindi pa nila alam na si Jesus ay anak ng Diyos o Diyos. Okay? But alam nila sa ginagawa ni Jesus, God is really present in him. Kasi wala namang ibang makakagawa noon, no? Yung pagpapagaling kundi ang Diyos. So makita natin yung lumang kaisipan ay nananatili yun sa mga Hudyo, no? Na God has the power to heal. Okay? At nakita nila yun kay Jesus. Wala naman tayong nababasang iba, no, na mga nagpapagaling, no? Na unless binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, no? Hindi Acts of the Apostle, nagpapagaling din sila San Pedro, no? Pero of course in the name of Jesus, no? Wala naman tayong alam na pinagaling, no, nang dahil lamang po sa paghawak, yan, o sa iba pang pamamaraan ng ating Panginoon. Okay? Yan. Ito po yung mga biblical basis ng anointing, no? Mabubasa natin yan kay Marcos 6:13, no? Kung nagsimba kayo last Sunday, yan po yung gospel natin, no? So, sa last part, kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan at talikdan ang kanilang kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo na inaalihan nito, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Alam niyo, mahalaga po ang verse na yan, no? Lalo nating malalim na pangunawa tungkol po sa sakramento na ito, no? Kasi nangaral sila sa mga tao na pagsisihan at talikdan ang kanilang kasalanan at pinahira na lang. So, dito pa lang may indication na ang paglingap sa may karamdaman ay nangangailangan ng pagsisisi sa kasalanan. No? Mamaya pupunta po tayo dyan. Okay? Ginagamit din natin. Ito pong galing kay Santiago, yung mayroon bang may sakit sa inyo, ipatawag niya ang pari o yung matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin na may sakit, dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya ay nagkasala. So ito rin po ay isang basehan natin, no, ng pagpapahid ng langis na alam natin na ito sinulat ni Santiago na ito isa to sa mga gawain na ipinagawa sa kanila ni Jesus na pagalingin ang mga may sakit o lingapin ang mga may sakit. Hinighlight ko pa nga po dyan yung panalangin may pananampalataya. Because mamaya din po makita natin that it will have effect or it will have an influence on how we do our anointing of the sick, no? Ayan. Siyempre, may talinhaga rin ng ating Panginoong Jesus, no? Ang mabuting Samaritano. Kay Lucas siya, maririnig natin, Luke 10:30-34. Ito po'y talinhaga lamang, pero binanggit nga po dito yung isang tao na ginulpe. Nilagpasan ng iba, no? Pero nung nakita ng Samaritano, ay binuhusan niya ng langis ang mga sugat nito at may alak din, no, para gamutin at dinala nga po sa bahay panuluyan. Okay, so makita natin na of course Jesus is very aware in the use of oil, no, for wounds or pag
mayroong mga tao may sugat, ginagamit po ito. Okay. So, hindi naman binibigyan ng emphasis yan doon, no? Pero ang sinasabi ko po, nabanggit yan, no? Bilang paraan ng paggamot sa mga may sugat, yan, o may sakit. Okay? So, marami tayo, yung po ay masasabi nating sapat na mga basihan natin, no? Kung bakit ang gawaing ito ay talagang isa sa kailangang pagganap ng simbahan, no? Yan. So, dito, ngayon po meron na tayong mga biblical basis, no? Kaya po yung nagsisimula pa lang po yung simbahan, no? So, yung infant church, no? Mga unang Kristiyano, ginagawa na po nila yung pagkalinga sa mga may sakit, no? At pagpapahid ng langis, no? Pero wala pa yung no? Hindi pa to naaayon sa isang malinaw na ritual. Pagka pinag-uusapan po natin yung sakramento, maaring dito sa panahon na ito, hindi pa po may naaayon na ritual, no? Pero alam natin na ginagawa na ito ng mga Kristiyano. That is why we have the tradition, no? Minsan matatanong kayo ng mga ibang relihiyon, no? Bakit nyo meron kayong sakramento na yan, hindi naman yan nakasulat sa Bible. Minsan yun ng mga ng mga tao, no? Yung sakramento daw natin, di ba? We have the 7 sacraments. Wala naman yan sa Bible, hindi naman yan nakasulat o kaya sinabi ng ating Panginoon, no? Ang batayan po ng sakramento ay hindi po yung eksaktong nakasulat sa Biblia. Kunwari, hindi naman eksaktong nakasulat sa Bible na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na pumunta kayo sa mga may sakit, magdala kayo ng langis at pahiran nyo sila, no? It's not how it is written, no? Okay? Ang mga biblical basis po na ginagamit natin sa mga sakramento ay pinapakita doon na kalooban ng Diyos at gusto ng Diyos gawin ang mga ito para sa ating kapakanan, no? Kaya kapag ginagawa natin ito, hindi po natin pwedeng sabing walang biblical basis. It will always have a biblical basis, no? Not in the way not exactly it will be written, no? But yung sinasabi nating diwa na is o plano ng Diyos para sa atin, no? At plano ng Diyos, gusto ng Diyos na kalingain niya ang mga may sakit. Ito nga, parang hindi na kailangan pagtalunan kasi kahit sabihin natin, hindi naman direktang sinabi ni Jesus, pahiran nyo sila ng langis. Ginagawa yun ng mga apostol. Okay? Kasi naiintindihan nila, yun yung paraan na dapat nilang gawin. Yun, pangalawa, nakita natin na si Jesus mismo nagpapagaling. Bagamat di siya gumamit ng langis, ay nagpapagaling siya. Kaya gawain ng simbahan na kalingain ang mga may sakit. Yon. Kaya nga walang argumento, no, kung ang pagpapahid ng langis ay itatanong sa atin kung ito ba ay nasusulat sa Biblia, no. Hindi lang po nasusulat, ginawa ng ating Panginoon, ha? Kumbaga very solid, no, ang ating foundation when it comes to the sacrament. Okay? Yun. So, yung mga unang Kristiyano, ginagawa din nila iyan, no, yung pagpapahid ng banal na langis, no? In the first 5 centuries, nagkaroon na po ng mga matatanda ng bayan, no, yung Christian presbyters, no? Kaya yung langis na yon, binabasbasan ng mga obispo o ng mga presbitero, binabasbasan yon at yun yung inuuwi ng mga Kristiyano para dalhin sa bahay nila o sa community nila, and they are allowed to anoint yung kanilang may sakit, no? May maaaring kamag-anak o kasama sa community, no? So, ginagawa na yung pagbabasbas ng langis noon pa man, no? Okay, so, maalala natin, ang tagal na nito, no? Yung mga unang Kristiyano pa lamang po talaga ito, no? So, yung langis ay dinadala nila because that is the outward sign, no? Yung nakikitang tanda
para sa gawain ito ng simbahan, ang pagkalinga sa may sakit. Okay? So, meron ng ano no, meron na tayong nagsisimula na yung ano yung sakramento. Malinaw na ito ay sakramento no kasi nandito na yung ginagamit natin no. Okay? Na para magiging nakikita or external sign of the inward grace of God. Yan. So, siyempre, ito pong mga sakramento na ito ay may pinagmulan lahat yan, no? Mula sa ating Panginoon, sa tradisyon ng simbahan, kasama po yung mga nakasulat sa Bible, no? And it develops, no, into what the church is doing and the sacrament of the church, no? Pag kumbaga, it unfolds to the church, no? Yung nais ng Diyos at kalooban ng Diyos para sa atin. No? So hindi naman ito yung naisip lang ng mga apostol, naisip ng mga unang obispo, ng mga Kristiyano, ay ito yung gusto. Hindi po yung basta na lang naisip, no? Dahan-dahan po nauunawaan ng simbahan ang gawain ng Diyos para sa mga tao. Okay? Yan. So, nauunawaan ng Diyos ang plano, nauunawaan ng tao ang plano ng Diyos para sa kanila. Yan. Kaya, ito ay gawa po ng Diyos, mga sakramento sa pamamagitan ng simbahan. No? In fact, yung mga ginagawa naman natin ay gawa yan ng Diyos para sa atin. No? Di ba, minsan iniisip natin pagka tayo po ay we celebrate the liturgy, the Mass, for example, no? Parang we worship God, naghahandog tayo sa Kanya, no? Ginagawa natin to para sa Diyos. Pero hindi po yun ang kaisipan ng mga liturhiya. Ito yung gawa ng Diyos para sa atin, no? That God is giving us, no? Yung paraan, no? The venue, the highways by which we can worship God, no? Gawa ito ng Diyos sa atin, hindi natin to ginagawa para sa Diyos, no? Ayan. Isa kasi ganun tayo mga tao eh. Kala natin tayo yung bida sa mga ginagawa natin. Kasi siyempre nagpapakapagod tayo, no? Pero ginagawa yan ng Diyos para sa atin. No? Lagi nating tatandaan yan. That is why even in the sacrament, no, this is the action of God. Pag tayo po umaatin ng mga binyag, hindi yung matenda ko ng binyag, matenda ko ng misa, no? Hindi, tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na masamba siya, makipagkaisa sa Kanya, magampanan ng ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Ha? Okay po. Yan. So ito halos on the time frame pa din, no, ng mga unang Kristiyano. Meron tayong mga fathers of the church na may sinasabi sila, no, about the anointing of the sick, no. Hindi ko na kukunin lahat, pero isa po diyan si Saint kulang ng N, Saint John Chrysostom, no? 387 AD pa yan, no. Sabi niya, priests accomplish this not only by teaching and admonishing but also by the help of prayer, no. So, ginagawa na kasi at alam ni Saint John Chrysostom, no, na napakahalaga yung sangkap, no, ng pananalangin para sa mga may sakit. Okay? Nandoon din si Cesar Arles ng 542 pa ito, no. Sabi niya, as often as some infirmity overtakes a man, let him who is ill receive the body and blood of Christ. Let him humbly and in faith ask the presbyters for blessed oil to anoint his body so that what was written may be fulfilled in him. So what is written, yun nga po yung biblical basis natin, no? Galing kay San Marcos tsaka kay Santiago. Okay? So makita natin na yung gawain na ito, hindi talaga ito yung alien, no, sa mga mga Kristiyano.
that's part of Christian living, no? Yung pinapahiran ng langis. In fact, alam po ninyo, yung mga Kristiyano, napakababait ng Kristiyano, no? Because during the time na may mga epidemya, plagues, no? Ang mga talagang tumutulong sa mga may sakit ay yung mga Kristiyano. Yung iba tumatakbo na, no? To save their lives. But Christians, they are the ones who take care of the sick. Tapos nahahawa din sila ng sakit, kaya marami rin mga Kristiyanong namamatay, no? Pero yung the reputation of Christian, no? Especially in the early times of the church, talagang doon sila nakikilala, no? Na hindi sila yung pagka may sakit, pababayaan na. Pagka may sakit, i-abandon na, no? Nakikita nila, no? Pag may sakit, ay mga Kristiyanong unang kumukuha dito para alagaan. And we also have many saints, no? Na ganun yung kanilang kanilang ginawa. 'Di ba? Pagka may masakit, kinukuha nila at inaalagaan, no? Yan. So Mother Teresa, yung mga ganyan, no? Madami pa, hindi ko na lang po maalala lahat, no? Pero yung pag-alaga sa may sakit, talagang yan sa mga Kristiyano na very important and something that they know part of their duty, no, as a Christian. Yan. Ganun pa kaya tayo ngayon, mga kapatid, no? Yan. Puntahan natin ng konti yung mga kasaysayan, no, dito po sa anointing of the sick, no. Kasi alam po ninyo, so magpa-pass forward tayo ng konti na nasa 8th century na tayo, no. Kumbaga yung pag-anoint ay no, parang normal or common practice na ng mga Kristiyano. So nung 8th century po, all Christians could anoint. Men, women, ordained and not ordained. Yan. So lahat, basta Kristiyano ka, pwede kang kumuha ng langis, galing nyo sa binasbasan ng obispo, dinala sa inyo, tapos may pumunta sa iyo, humingi rin ng langis para ma-anoint niya yung may sakit nila. So, they can anoint anyone, no? And anyone can anoint. Yan, lalo na pag may sakit na nga. Yan. Noon po, 8th century, a Christian suffering almost any illness could be anointed and could be anointed and anointed, no? Frequently. Healing, yan. So, paulit-ulit na kahit anong sakit, no, siguro kahit yung mga simpleng sakit lang, tsaka malalang sakit, no? Tapos pwedeng paulit-ulit. Tapos healing of the body was the major effects of the sacrament. So yun yung paniwala na pagka inanoint, may dala itong pagpapagaling. Okay. Tapos yung mga bata, children and infants were anointed as well as adults, no. So kumbaga nung panahon na yan, no, parang talagang ginagawa ng lahat yan, no. Okay, bahagi yan ng kanilang pagiging Kristiyano. Pero few century after that is in the 11th century, no. Nagkaroon po ng Reformation. Ang tawag po diyan Carolingian Reformation, no. Nagbago po yung yung paraan, no, tsaka yung pananaw tungkol po sa anointing, no. Noong 11th century po, during the Carolingian Reform, only priests can anoint. Deacons and lays cannot do that, no. They are forbidden to do the anointing. Tapos po, only Christian near death were anointed. Second anointing for the same illness were not allowed. Yun. Ngayon, di ba, nung una, paulit-ulit, no? Ngayon, hindi. Nung Reformation, ganun po, no? Pangatlo po, forgiveness of sins is the major effect of the sacrament. So, may konting shift na, no? Nung una, hindi lang konti, malaking shift pala. Yung healing of the body, but now, forgiveness of sin, no? The major effect of
the sacrament of the anointing, no? Yan. Tapos po, only those Christian who could commit mortal sin could be anointed. Pag magbata pa o sanggol pa, hindi pa naman yan magka-commit ng mortal sin, hindi na sila kailangan i-anoint. Ayun. Okay, so makita natin na nagbago na, no? Bakit po nagkaroon ng mga shifting, no? Sa pananaw na ito, no? Kasi nga, makikita natin, no, na nagkakaroon din ng parang mas malalim na pangunawa ang simbahan tungkol sa sakramento na ito. Of course, following the text of Apostle Mark and Apostle James, no, na laging nakakabit doon ang paghingi ng kapatawaran sa kasalanan, no? So alam natin that is the sacrament of confession and then the anointing of oil. Na pag ang isang tao ay paggagalingin, marapat na pagalingin din ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu, no? Pero in the end, ano bang mas mahalaga, ang kaluluwa o yung katawan, no? 'Di ba? Pagka inisip natin, maganda gumaling talaga yung kaluluwa, no? Pangalawa na lang gumaling yung katawan, no? Mas mabuting magaling ang kaluluwa natin para tayo po'y makapasok sa langit kaysa naman po magaling ang katawan natin pero hindi naman tayo makapasok sa langit, no? Because of our sinfulness. 'Di ba? Parang pag naalala niyo isa ring a parable of Jesus, no? Papasok ka sa langit, kumpleto ka. Ay, kumpleto ka nga, hindi ka makapasok sa langit, no? Kesa naman mabuti nang puto lang yung kamay na makapasok ka sa langit, no? Okay, pero ang ibig sabihin no, it's not about the body only, no, but it's about the soul of the person. Okay? So these are the implication or consequences of the changes, no? So nangyari nan, Christian cannot anoint their sick relative, no, as it was restricted to the priest. So hindi na po yung kung sino-sino na lang po gagawa nito, no? Masarap isipin, no, na they are doing this for the sick, no? Pero baka dumating din yung point na yung may abuse na, no? Kasi yung blessed oil, they just can simply use it, no? Parang they have the possession of the holy oil, no? At baka mamaya kung saan-saan na ginagamit ito, no? And wala namang nasusulat na mga tungkol sa ginagamit ito ng mga para pampaswerte, di ba? Ganun yung mga yung nagkokomunyon, yung ostya, ginagamit na pampaswerte. Ako, I have a case talaga, yung nilagay sa wallet, no? Buti hindi naman sinabi sa akin, no? And we recover yung body of Christ na nasa wallet, no? Pero ganun kasi ang pananaw, no? Because this is sacred, no? Baka magdala ng swerte, no? Even the blessed oil, baka magamit sa mga ganun, no? O kaya ginagamit sa mga witchcraft or sorcery, no? Wala naman tayong literature tungkol doon, pero yung possibility of the abuse, no? Parang ang ganda na lahat nagpapahira ng langis para sa may sakit, no? Pero sa isang banda, parang nakakatakot din, no? Na anyone can do it, no? Yun. They have produced a full ritual for how the anointing was to be done. So dati, wala naman talaga yung ritual, yung text, no? Paano gagawin, no? O ano yung dadasalin. So they just simply anoint the person, no? Yan ay yung sakramento na rin yan, no? Pero hindi pa wala pa yung buo na ritual, no? So because of the reform the reform nagkaroon na, no, ginawa na yung full ritual for the anointing. Yan. Pero ito rin po naging isang consequences niya, no? Yung sakramento po ay na-associate sa dying, no? It is a sacrament for the dying, no? Rites for the dying, no?
Kaya may reconciliation, anointing, and viaticum. Yung viaticum, yung huling komunyon. But later on natin pag-usapan yan. No? Siyempre, because the emphasis now is on the person is about to die, no? In danger of death, o sobrang lala na ng sakit na mamamatay na, maari na mamatay, no? Parang mas lalong mas nakilala ang sakramentong ito para sa mga nasa bingit na ng kamatayan, no? 'Yun. Because the sacrament of penance could be received only once in the early church. Can you imagine that? Dati, once a year lang, no? In fact, ang minimum requirement naman talaga ng kumpisal is once a year, no? Pero, for kami mga pare, no, we do not suggest, parang we suggest, no, a more frequent confession, no? Lalo na pagka ang tao nakagawa ng mortal sin, no? Yan, pero dati kasi ganun nga ang kaisipan, no, na that is enough, that once a year you say your confession, no? Kaya dahil po doon, no, dahil isang beses lang, it was common to reserve, no, yung pagkukumpisal at the moment of death. Yan, para may kumpisal ka pa, yung ganun ba? Yan. Medyo medyo matipid sabihin natin noon. Bakit po kaya ganun nung dati, no? Yung mga ganyan hindi natin masasagot talaga. Maaring yan pa po yung kaisipan ng simbahan, kasi sa simbahan po alam natin na may banal na espiritu na gumagabay sa simbahan, no? At paunti-unti yung mga hindi nauunawaan ng simbahan, paglipas ng panahon, nauunawaan ng simbahan na ito pala yung mas magandang paraan, no? Yung doktrina natin, that is immutable, we cannot change that, no? Hindi yan mababago, no? Pero yung mga ginagawa natin, yung paraan, halimbawa yung sakramento, yung paraan nito, nababago, no? Pwedeng mabago yun, no? Dahil mauunawaan natin, mas maganda ulitin ko, pwedeng tanggapin to ng paulit-ulit ang sakramentong ito, parang gano'n, no? Okay? So, the emphasis shifted more and more to purely spiritual effects, especially, yun na nga po, forgiveness of sins and preparation for beatific vision. So, yun yung shift niya, no? Talagang hinahanda na sa pagyao yung isang tao. Pagkatapos mo niyan, pupunta tayo sa Council of Trent, no? Ang Council of Trent naman po ay nasa 1545 to 1563. Dito po, nabanggit na po dito, no? Sa council na ito, na yung pagpapahid ng langis ay sakramento ng simbahan, no? In fact, lahat ng sakramento binanggit na doon. Okay? Mas malinaw sa kanila na ito yung isang sakramento, no? Pero wala pong mga pagbabagong malalaki niya, no? Mula pa nung Reformation, yung sa pagpapahid ng banal na langis, pero dito nakikita na rin nila, no, na yung katawan at kaluluwa ay hindi magkahiwalay, at nauunawaan nila ang pagpapagaling ay dapat pangkabuuan. Katawan, kaluluwa, isip at kapatawaran ng kasalanan, no. So meron nagbabago rin yung yung pangunawa, 'Di ba kasi nga nung 11th century na focus sa mga mamamatay na. Ngayon bumabalik naman sa na hindi lang isa mamamatay. Okay? Yan, medyo ganun na, no, ang pananaw. At pagdating po ng Vatican II, yan halos sa panahon na natin, although naman natin naabutan yan, no? Forgiveness of sins remain operative, fully reserved for priest, no? Kaya naman po naging reserved para sa pari obispo ang sakramentong ito, kasi dahil nga po sa pagkaunawa na kailangan ding magkaroon ng healing, yung the soul of the person, yung kaluluwa. Kaya meron din pong pagkukumpisal. Although
Ah, hindi siya kailangang gawin, no? Pero may mga pagkakataon na o mas maganda na yung mga pinapahirang ng langis, yung mga may sakit ay makapagkumpisal din, no? Yan. So, mga pari na po ang nag-aanoint para talagang mapakumpisal din po ang isang may sakit, no? So, hindi na lang po ito para sa mga nasa bingit ng kamatayan, kundi para din sa mga may sakit. Yan. Yan, psychological sickness, spiritual sickness, yan. So, yon. So, pagdating po natin dito sa Vatican II, mayroon mas maganda na yung mas defined na yung sakramentong ito. Tinatawag natin ito na ang sakramento ng pagpapahid ng banal na langis at pagkalinga at pagkalinga sa may sakit. Sa English po, the rite of anointing and pastoral care for the sick. Yan. So, dito pong mga pinag-usapan natin, that will help us to understand, no, yung sa simula bakit 'to ginagawa, tapos yung mga nagbabago na pananaw, katawan lang ba o kaluluwa o katawan at kaluluwa. Eventually dito po sa ating sa Vatican II, no, and the current rite natin, no, malinaw na sa atin. Ako kunwari pupunta ako sa may sakit, nais ko na siya ay mapagaling sa kanyang kaluluwa, sa kanyang katawan, sa kanyang isip, no, or minsan may psychological sickness din, no. At yun po ay holistic, buong pagpapagaling sa tao, no. Na napakaganda po, no, sapagkat pagka ang isang tao na nakatanggap ng sakramentong ito, ma, ma talagang dinadala natin sa kanya, no, ang pagpapala at makapangyarihang pagpapagaling ng Diyos. Yun. So, hanggang dito muna, no, ang ating pag-uusapan, no, kasi may susunod pa tayong pag-uusapan, no, yung mismong rito na, no, ng sakramento. Maganda mapag-usapan din natin 'yan at maipaliwanag na ko rin sa inyo, no. Gagamitin ko po yung current rite na ginagamit natin. Okay? So, yon. Okay. So, kung may mga tanong po kayo, tanong niyo po. Okay, Yan. maraming salamat po, Father, sa pagpapaliwanag na simula pa pala po ng mahabang panahon ay meron na pong anointing of the sick. At nabanggit niyo po kanina yung oil for healing. Meron pong nag-comment, sabi niya, kaya po pala hanggang ngayon, oil pa rin ang gamit sa pagpapagaling. Nag-evolve na nga lang din po. Pag minsan may scent, yung iba po may color, yung mga kung yun po. Ang una pong, meron din pong tanong, Father. Ang tanong po niya, kailangan o dapat tanggapin ang pagpapahid ng langis? Yun, magandang tanong yan. No? Pero yung sa langis po, yung may mga scent, sa simbahan po, isa lang po ginagamit natin, ha? Yung oil for the sick na binabasbasa ng obispo pag Christmas, yun po ay olive oil. Okay? Pure po siya, wala po siyang ibang halo. Okay? Ito po, alam niyo magandang tanong yan, kailan dapat tanggapin, no? Ang pinakamagandang senaryo ng tatanggap ng sakramentong ito ay yung may sakit na may malay pa. Okay? Nakakausap pa ng pari, nakakasagot pa siya. Yun, yung nakakapagsalita pa, no? Very ideal ganun, no? So kaya po ini-encourage natin yung mga tao pag may sakit sila na meron silang kakilalang may sakit na patawag ang pari, no, pagka maayos pa yung pakiramdam nung may sakit, no. Kasi minsan pagka masyado ng late, no, minsan naghihingalo na. Hindi actually mamaya sa susunod pag-uusapan natin yun, no. Ano ba dapat gawin pagka ganun na, no? Ano pa yung pwedeng ibang magawa kapag hindi na kaya magsalita o
hindi na makarinig, hindi gano'n, no? Kaya the best time, no? Kailan dapat tanggapin ito o tawagin yung pare pag kaya pa po ng may sakit para mapapakomunyon mo rin siya. 'Di ba? Pag wala nang malay, hindi mo na rin mapakomunyon eh, 'di ba? So basta po nagkasakit, sa atin naman po sa bagong rito, basta may sakit, no? Pero mas maganda pag maluba ng sakit, mas lalo pang magpa-anoint, no? Yan. At pwede po itong maulit. Yun. Maraming salamat po, Father. Meron din pong nagpadala, Father, ng comment tungkol daw po doon sa The Healer is God. Sabi po niya, kaya po pala kahit gaano po ka-advance ng medicine, kung hindi po kalooban ng Diyos, hindi gumagaling. O kaya naman po ay gumagaling gaano man kalubha ng sakit dahil ito po ay kalooban ng Diyos. Tama. Opo. At isa pa rin po, Father, may isa pa pong tanong. Ang sabi po niya, ilang beses daw po maari itong matanggap? Oo. So, pero maganda yung sinabi, yung ano no, yung comment na yun, that God is truly the healer. Yung kaisipan na yun, hindi lang naman yan kaisipan eh, no? Paniniwala natin yan. That's part of our faith, no? That we believe that God heals us. Kahit anong lala ng sakit natin, no? If God wills for us to be cured, gumagaling naman talaga tayo, no? Minsan kasi no, yung paggaling natin, we depend so much on medicine or science. Tama din naman po 'yun, no? Dapat naman din po, no? Pero we also depend on God, okay? Kumbaga parang hinahabilin din natin yung sarili natin sa kanya. Ayun. At napakaganda no, yung pag hinahabilin natin yung sarili natin sa kanya, that will give us more peace, no, in our heart. Pwede yung paulit-ulit tanggapin, no? Kasi may part po mag-uusapan natin yung mga use of anointing for pastoral reasons, okay? So pwede pong paulit-ulit yan tanggapin na may sakit, no? Dangan nga lamang po na ayaw natin yan ma-abuse, no? To the point na maya't maya na lang, no? Everyday na lang. Pero hindi po ganoon ang gamit ng sakramento, no? Pero kunwari may tao may sakit, hindi naman ganoon kalala ang sakit, pero that person wish to be anointed, okay lang po 'yon. Normally hindi naman sila nagpapa-anoint. Pero pag may sakit na malala at nagpa-anoint, okay, at gusto niya maulit 'yon, pwede po rin pong gawin 'yon ng pare. 'Yon. So pwede namang paulit-ulit. Thank you po, Father. Meron po ulit nagpadala ng comment. Sabi niya po, may kinalaman po doon sa ang sacrament. This is the action of God. Sabi po niya, maswerte po tayong mga Katoliko na may mga sakramento. Sa pamamagitan po nito, napapalapit tayo sa Diyos. At ang isa na nga po nito ay yung pagpapahid ng langis. Yes. Opo. Meron din po, Father, isa pa pong tanong. Ang sabi po niya, maaari po bang magpa-anoint kahit hindi malala ang sakit? Yes, as I answered, pwede naman po, no? Normally mga tao hindi naman magpapa-anoint, no? Usually nagpapa-anoint pag medyo malala na yung sakit, no? Pero for example, nilapitan ako ng isang tao na may sakit siya. Sabihin natin may hypertension siya or diabetic siya. Or meron siyang sakit na hindi naman halata, no, pero nagko-cause yun sa kanya talaga ng yung pain, tsaka nahihirapan din siya doon. Okay. Hindi naman natin masabing malala, no, pero nagko-cause ng discomfort and ask for the anointing. Of course, the priest can do that, no. Kaya nga, katulad ng yan sinasabi ko, yun, mga ganyan, medyo malalakas pa, nasa tama pang pag-iisip, malinaw pa ang isip, no? Ako bilang pare, iimbitahan ko na rin siya magkumpisal, di ba? Although sa right naman po, kung kaya lang, kung kailangan lang, o if there's a need for confession, no? Pero, siyempre, lagi may pangangailangan sa pangungumpisal, kaya I can also
ask the person, no, if she or he wants to have a confession, that will be very good, no? Tapos hindi ko na bibigyan ng komunyon, pasisimbahin ko na. Yun, ganon. Thank you po, Father. Meron pa pong isang tanong. Sabi po niya, dahil madalas ito ay huling binabanggit kapag itinuturo ang mga sakramento, nangangahulugan po ba na ito rin ay least important sa mga sakramento? Ayun. Yun nga underrated talaga ang no, ang anointing of the sick, no. Kasi siyempre minsan ang impression natin mga Katoliko, yung baptism, no, that is the most important sacrament, no. Sa isang banda, totoo naman yon, because that is our entry into Christian life, into the life of Christ, no. Yung pagpasok natin sa kanyang maging bahagi ng kanyang simbahan, ng kanyang katawan, no. Kaya laging prerequisite ang baptism, no, sa lahat ng mga iba pang sakramento. Okay? Pero kung sasabihin natin yung binyag ang pinakamahalaga, pero the rest, wala naman doon yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Parang may ranking, no? We do not rank the sacraments, no? It just happen na kapag tinuturo nga iyon, in the course of our life, parang yun ang huli nating tatanggapin na sakramento, kung nakatawag ng pari pa, kung may sakit tayo, no? Hindi yun list of importance or value, no, sa mga sakramento. Kasing halaga din siya ng ibang mga sakramento, no? Kaya pagka tayo po ay halimbawa ikinasal ng isang tao, bininyagan muna yan tapos ikinasal, no? Yung halaga ng kasal niya ay kasing halaga din ng binyag niya. Ganun din po pag anointing, no? Yung kanyang anointing kasing halaga ng kanyang binyag, no? So walang ranking sa sa mga sakramento, no? Lahat sila ay pantay-pantay ang halaga para sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya lang hindi naman natin ito sabay-sabay na tinatanggap, at usually nga yung anointing ang huli nating tinatanggap, no? Yan. Thank you po, Father. Siguro po, huling tanong o baka po pwede pa tayong mag-entertain ng mga dalawa pang tanong. Ito po yung isa pa. Kailangan po ba na life-threatening na operasyon ang gagawin sa isang may sakit para tumanggap ng sakramento? Hindi naman. Pagka sinasabi dito sa anointing anointing of the sick na yung mga ooperahan, no, yung mga delicate operation or life-threatening operation, they should be given the sacrament, no. Pero sa atin pong practice, parang ayaw din naman nating yung ano lang naman yan, simpleng operasyon lang naman yan, tatanggalin lang naman yung may madaling operasyon. Appendicitis lang, no? Hindi na kailangan yan. Pero ayaw natin ganong attitude, no? Kasi we do not know kung kahit sa simpleng operasyon may mangyari sa tao, wag naman po sana, no? Pero kahit po hindi life-threatening, lalo na po when they ask for a priest, no, to anoint the person, gagawin po natin yun, no? Kasi maganda pag-usapan natin yung effects of anointing. So, susunod po natin yung pag-uusapan, no? Pero, alam niyo po isang epekto ng anointing is peace of the person, no? Is yung kapayapaan sa kanyang kalooban. Pag-ooperahan, yung mga tao, pag-ooperahan, sila balisa, may takot, yan. Para yan yung dalawang talagang mga pakiramdam, Yan. Alam ko, nakaka-relate yung mga inoperahan dito, no? Lalo na yung talagang ang life-threatening, no? Yung mga bypass na ganyan. Di ba, matatakot, no? Kakabahan, no? You call on God. Pero yung anointing po kasi nagbibigay yan ng kapayapaan sa tao na yan, haharap sa ganito. Pero kahit simpleng operasyon po, no? Of course, they can always ask for the anointing.
Thank you, Father. Siguro po huling katanungan, Father. Ang tanong po niya ay, pwede rin po bang tumanggap ng anointing of the sick kahit hindi po Katoliko? Yon. Hindi po. Kasi ayan po ay ipapaliwanag ko sa susunod na ang sakramentong ito po ay para sa baptize, no, Catholic. Kailangan po na binyagan, no. Kasi ang 'di ba parang ano nga natin yung binyag, no, parang prerequisite or parang that will make the person, no, a believer of Christ or member of the body of Christ. Okay? Kahit bininyagan ka, salbahe ka, pero the mere fact na bininyagan ka, you are already integrated, no, or absorbed into the life of Christ. Kaya binibigay yun sa iyo kasi para yun sa isang Katoliko na makasalanan nga, last attempt, no, para siya ay matulungan, no. Pero pag hindi Katoliko, sabihin natin, hindi ako Katoliko, pero naniniwala ako kay Kristo. Pwedeng ganun siguro tinatanong niya, no. Hindi po ganun ang paraan natin, no. Kasi kaya nga may sakramento ng binyag because that, of course, that is a command of Christ. Make all nation, make the people baptize all nation in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Make them my disciples, no. Ibig sabihin, gawing tagasunod ni Kristo, no, maging bahagi ng kanyang simbahan at kanyang katawan, no. Pero as long as we do not receive that, hindi tayo nakikiisa kay Kristo sa buhay ni Kristo. Yan. Maraming Pero salamat. teka lang, alam nyo yung mga ganon, pwede yan po humingi ng if the person asks, pwede po ba humingi Katoliko? At the moment of death, yes. At the moment of death, oo, pwede yun. Wow, maganda, Father, yung pahabol po ninyo na yon. So marami pong salamat, Father. Pero nasa dulo na po tayo ng ating programang Faith Factor. Kaya po, anyayahan po ulit natin ang ating mga manonood para sa susunod na Miyerkules. At ganun din po, hihingin po namin ang inyong pagbabasbas. Okay, sa mga kapatid, no, sundan nyo pa rin yung faith factor natin. Meron pa tayong isang pag-uusapan. Ito na po yung pinakarito ng pagpapahid ng banal na langis, no. Marami sa atin, hindi naman, pag binyag, medyo alam natin na kasi nakaka-attend tayo ng mga binyagan o kaya kasalan. Pero yung sa may sakit, bihirang-bihira unless meron tayong kaanak na sinamahan natin para sa sakramento na ito, no. So yung pinakarito po, pag-usapan natin. Maganda rin po yan, no, ano po yung mga nilalaman niyaan. Okay, so inaanyayahan ko po kayo manood ulit sa susunod na episode ng Faith Factor. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan, maawain at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos.